When you hear Marikina City, most Filipinos think of one thing: shoes or sapatos. As someone who loves exploring tourism and hospitality industry, I'm always drawn to places with real stories, and Marikina has plenty. At according kay Melesio Martin, that Marikina was one of the largest haciendas in the Philippines, kung saan ay nakakapag-produce ng magagandang crops at napakayaman nila pagdating din sa agriculture, katulad ng mga palayan. At ito ang Carabao Trail, kung saan noon ito yung mga dinadaanan ng mga Carabao at farmers to and from their home at sa kanilang mga rice fields, na ngayon ay malapit sa tabing ilog. Ipapakita ko sa inyo that Marikina is more than just the shoe capital of the Philippines. At tingnan natin kung saan tayo dadalhin ng tadhana. Kaya naman ngayon ay pinuntahan ko ito kahit na napakalayo ng lugar na ito. Actually, isinabay ko lang din ito sa masteral ko, kaya may kasama din ako dito sa video mamaya. From Laguna, mga mag-4 na oras din ang biyahe ko based din sa Google Map. Syempre, depende pa yon sa panahon, sa season, kung saan pwedeng maging traffic yung ating biyahe. Na pwede ding umabot ng 5 to 6 hours yung biyahe kung talagang traffic. At ito nga pala si Sir Adrian na isa sa mga kasama ko sa Masters upang manaliksik at maglibot dito sa Marikina. Kung saan mamaya ay mag-i-interview kami ng mga officials dito sa Marikina at pupuntahan namin yung mga kilalang lugar. Yo guys, so nandito na tayo sa Marikina! Yeah! So ito nga pala yung kanilang munisipyo. Konting trivia lang tayo regarding sa pangalan ng city na ito. Based daw sa history and documents in the custody of municipal government ng Marikina, the town was called Marikitna in 1787 and was later changed to Marikina. At according to Dr. Trinidad Pardo, the word Marikina was in recognition of Captain Berenger, kung tama yung aking pagkakapronounce, de Marikina, who led the town noong 1788. At sinasabi din daw na yung word na Marikina is one of the builders of the Jesus de la Peña Chapel, na kung saan ay isang batang priest called Marikina who was given the task of baptizing children to Christianity. At dahil daw doon ay yung word na Marikina was named in his honor, bestow upon him glory and praise. So may kasama nga pala ako yung si Sir Adrian. So mag-i-interview kami. Pasok na tayo. So guys, andito na tayo sa municipality ng Marikina. Anong date ba ngayon? Maganda ka ba magsulat? So guys, ang kasama ko si Sir Adrian. So yung gagawin nga pala namin ngayon is mag-i-interview kami ng siguro tourism officer, basta yung may alam pagdating sa community ng Marikina, no? So sinabay ko lang din ito dun sa ginagawa naming project sa Masters. Ayan. Then later, tatry namin maghanap ng mga magsasapateros dito. Kasi nga, di ba, shoe capital of the Philippines, ang Marikina. So, tamang fill up lang yan si Sir. Dito ay nag-fill up lang kami ng mga documents na para dito sa gagawin naming interview. At sa part na ito ay nag-uusap kami kasi may nakalimutan kaming gawin tungkol sana sa gagawin namin pag-i-interview. Pero nag-try pa din kami kung i-accommodate kami ng mga tourism officials dito. At kung makikita nyo ay medyo nagkakahiyaan pa kaming dalawa kung paano ba yung gagawin namin kasi pupunta kami dun sa tourism office at para sana mag-interview ng isang tourism official. Kung hindi natin tayo dito, doon na tayo sa mga sapateros. At dito ay naglakas loob na kami pumasok sa tourism office. Kasi ano po, bali, students po kami, taking Masters of Science in Tourism. Pumasok na nga kami dun sa tourism office at dito ay nagpasa lang kami ng mga documents na kailangan sa pag-i-interview and then nag-ask na din kami ng permission kung pwedeng meron sa kanila na ma-interview. Po, meron. Ano lang po sana, parang more on, parang In general naman yung general tanong. questions naman. Parang about lang po sa Marikina talaga. Mostly,
At pagkatapos ng ilang minutong pag-uusap, sa wakas pumayag na din sila magpa-interview. Sa ating interview ay medyo mahaba-haba siya, kaya ilalagay ko yung oras para alam nyo kung hanggang saan yung interview. At depends na sa inyo kung papanoorin nyo. Pero I suggest na panoorin at pakinggan yung mabuti kasi magkakaroon kayo ng mga additional knowledge patungkol sa shoe capital of the Philippines, which is dito nga sa Marikina City. Good afternoon po. Ganun pa. At sa oras na ito ay nakuha pa nilang mag-joke at medyo nabawasan yung nervyos at hiya namin dalawa nung pumasok kami dito. And kung mapapansin nyo ay napaka-accommodating naman ng mga officers nila dito sa LGU ng Marikina. Pwede na po ba, sir, record lang? Kung napansin nyo itong first part ng interview ay nakabaligtad yung video, kaya naman aayusin natin. At pagpasensyahan nyo na kung may mga part na kung saan ay mahina talaga yung boses dito. Opo, parang in general naman po yung Sa mga... Marikina din. Opo. Kaya naman yan. Sakto-sakto po pala, sir, kasi more on history din po yung gusto namin dito. Ayun. Po, sir, kasi yung study po namin, sir, ngayon, more on understanding po yung tourism potential po ng Marikina. Sa ngayon po ba, sir, parang masasabi niyo po na well, ano na po yung mga facilities and yung buong Marikina ready na po siya for tourism? Oo, kasi ongoing na yung ano namin, yung tourism namin. Kaya meron kami tourism department. Yun nga. Marami na nagtutur dito, mga different school, gano'n. Oh. Mga pinupuntahan din doon ng mga LGU for benchmarking, gano'n. Bali, sir, parang nagiging basis din po siya ng other LGUs. Oo, marami So, na pupunta maganda. rito. Oo. Yung tourism, okay naman kasi nakarili ang pinupuntahan yun. Siyempre, yung sapatos namin, yung Kapitan Mall. Sa may kapitan mo. Oo, kasi yun ang doon yung unang-unang gawaan ng sapatos. Yung unang ginawa ang Paris ng sapatos. Kay Kapitan Mall. Meron kami yung shoe museum. Yung operating po ba yung show museum? Operating, ngayon operating siya. Pwede kayong pumunta ko. Oo. Yun po, sir. Dun, ano naman, sir, parang how would you describe po, sir, yung community sa Marikina and yung mga sapateros? Hindi. Alam mo naman yung mga Marikenyo, sinasabi nga, mabuting ugali, mabait ang tao dito. Tapos, mostly, mga pamilya rito nanggaling na sa mga yung kinabubuhay nila, sapatero, mag-areglo, paggawa ng sapatos. Yung sa mag-areglo, sir, ano po yung... Yun yung upper shoe. Upper shoe. Ito, entrada. Entrada na to. So, hindi po pala in general na parang isang tao lang po yung Hindi. gagawa ng sapatos. Yung entrada. Ito yun, yung upper part. Usually, mga babae gumagawa nito. Oo. Mga mag-aareglo tawag, mag-aareglo. Pagdating naman sa sapatero, yun yung naglalapat sa hulma ng sapatos dito. Oo, pinaplasta yan sa pinakano, yung hulma, tapos siniligan ng swelas. Bali, dalawa ang gumagawa niya. Hindi, pag ginawa isang diretso lang, hindi. Maraming parties to. Yung mga mag-aareglo, pinagtatahi-tahi pa yan. Kaya Yung pala artist niya, yung bump, yung pinaka, ano nito, iba-ibang parties din yung sapatos. Kaya gano'n. Maraming proseso. Oo, pinagdudugtong-dugtong siya. Una, nagawa ka ng padron. Tapos yung padron, hindi basta isang padron yun. May sortidos yun eh. Kasi nababago yung size ng paa. Kaya ngayon, yung paggagawa ka ng sortidos ng padron, may ano yun, simula mo sa maliit na, 4, size 4, 5. Palaki ng palaki yun. Kaya, pag tinabas mo na yun, kinating mo, yung pinaka-padron, iyaano mo sa ano yun, sa balat. Size 4, susukat mo tsaka gugupitin yun. Minsan dati kasi ginugupit, wala pang cutter na molding na binabagsak na gano'n. Yun ang ano. Kaya medyo modern na yung mold, yung parang die cut. Para eksakto yung balat, getong korte, ibabagsak lang yun. Yung cutter ang tawag. Pero dati, manual yan, ginugunting. Anuhin ang padron, ginugunting siya. Yun. Tapos yung pinaka-entrada niya nito, hindi naman po pwedeng idikit siya ng basta ididikit mo lang yun. Yung dulo niyan, yung mga dulo niyan, dinadasdasa mo, pinapanipis mo. Kasi didikit mo siya, tsaka mo siya
tatahiin. Ganun. Marami siyang Ngayon po proseso. ba, sir, parang ganun pa rin po ba yung process ng paggawa ng mga sapateros natin sa Marikina? Meron pa ring gumagawa ng yung mga lumang style ng paggawa, yung original na paggawa ng Pero ngayon kasi pinasok na tayo ng industrialization, may mga makina na, meron na mga makina na naglalapat. Pero usually yung pinaka-entrada, manual pa rin yun. Manual. Pero ang sinasabi lang na naapektuhan ng mga Marikenyo, yung paglalapat. Kasi na yan, makina na. Yung sinasalpak na ng swelas, gano'n na lang siya. Kaya mabilis na yung paggawa ng sapatos. Pero pagdating doon sa entrada, manual pa rin yun. So yung quality pa din, sir, masabi niyo na pa rin siya, katulad pa rin. Ay, oo, matibay talaga yung gawang Marikina, matibay talaga yan. Kaya lang, ang problema nga, simula nung nagkaroon ng industrialization, liberalization, pumasok na yung mga imported, usually yung galing China, yun ang naging problema namin kasi dumami yung galing China, which is hindi naman matibay, pero mura. Ang tao kasi nagdedepende sa mura. Pag mura, binibili ng tao, di ba? Pero yung quality ng sapatos ng Marikina, talagang matibay yung pag sinabing Marikina. Oo, pag sinabing Marikina, matibay yung sapatos ng Marikina. Amen. Yun ang May mga po ba, sir, parang project po si Mayor na parang more on, kasi yun nga, sir, nabanggit yun na rin po na pumapasok na yung mga imported na sapatos, sir. Parang hindi po ba nagkakaroon, ano po yung mga challenges na kinakaharap ng mga sapateros, tapos yung mga gawa natin, sir? Ano po yung parang prevention? Yun, number one. Yung prevention sinasabi mo. Tapos, Ngayon, ang prevention, wala namang pinaka-prevention kasi ang ginagawa ngayon, nagtuturo ngayon ng yan, sa tulad sa Marikina Polytechnic College, nagtuturo na nga dyan ng paggawa ng sapatos. may course na po, sir. Oo, meron na. Oo, meron na siyang. College yun, sir, or Alam ko college nagtuturo na. Mami-maintain nila yung Oo, kasi kailangan Tsaka nung araw pa, ngayon lang kasi binalag, pero yung mga early 1900, meron ng may mga eskwelahan ng paggawa ng sapatos dito. Natigil lang ng pagpasok ng mga 1930s hanggang 50s. Pero ngayon binabalik ngayon yung paggawa ng sapatos. si Mayor Maan po ba yung parang nag-propose ng pagbabalik? Or iba? Part sila. Kasama sila. Tapos nagkakaroon kami ng yearly na Marikina, yung basar na yan. Siguro nakita niyo yung basar. Dyan po nga, binili, sir. Yan dyan. Para Kasi matulungan maganda. yung mga sapatero. Pag ganun po ba, sir, libre po yung nila? Libre. Wala po silang binabayaran Wala. for... Kaya makakabili kayo ng murang sapatos dyan. Opo. Yun ang suporta ng gobyerno, parang mga LGU, para matulungan yung magsasapatos. Opo. In terms naman, sir, ng parang financial, meron po ba mga parang project or batas yung Marikina para sa kanila? Marami. Kaya lang, siyempre, to be specific, siyempre, yung ibang batas, hindi ko alam. Pero maraming batas. Pero may mga parang ongoing na financial assistance na binibigay naman. Meron. Meron. Yan lang naman yung tanong ko dyan. Ano po? Ikaw na lang mag-ask. Tapos, I-polish mo na. ayun, sir, since parang yung tourism nga po is medyo nagbo-boom na dito sa Marikina, sir. Yung isa sa mga major parang challenges po kasi na nakita namin is laging binabaha po yung Marikina. Pero ngayon, for the last 2 years, wala nang baha dito. Siguro kasi nababalitaan nyo naman kasi yung dredging, continuous dredging yan ng LGU. Initiative yan ni Kong Marcy Teodoro and Mayora Maan Teodoro. Sila yung nag-initiate yan. Kaya buong taon yan, inuhukay, pinapalaba tuloy-tuloy. Kaya wala nang baha dito. Hindi na problema yung baha dito. Ngayon, bumabaha nga sa Quezon City, sa Bulacan, pero sa last 2 years, wala nang baha dito. Hindi na problema yung baha. Parang yung last pa po ata yung Ulysses pa po. Ulysses. Pero 2 taon nang walang baha dito. Parang Kaya, yun na po yung isa sa mga initiative na para hindi po maapektuhan yung tourism na. Kaya maraming turista nagpupunta rito. Tinitignan nila siyempre, yung paggawa ng sapatos. Tapos, lalo na ng ilog namin. Kasi, biro mo, dati binabahayan. Ngayon, hindi na. Kaya pinupuntahan ng turista ngayon yan. Yun naman. Yung sa naman po, sir, ano po yung mga strengths ng community ng Marikina in terms ng dun sa mga challenges na kinakaharap po ninyo?
Hindi, strength, kaso yung baha ngayon wala na nga yung baha, pero ang Amerikenyo sanay sa ano yan, sanay sa baha, 'di ba? Nakapag-adapt yan, kahit ilang taon, dekada na nga may baha pero 'di ba, nakaano pa rin. Kahit sabihing mabaha, makakabangon pa rin. Kasi masisipag yung mga Amerikenyo, gano'n. Tsaka may sariling minsan may mga gawaan ng sapatos dito, yun ang Yung ganun, yung dyan sir, yung mga sapatos po ba, hindi po, wala po ba siyang parang ini-import tayo sa, para in-export sa ibang bansa sir? Para, meron. meron po. May So, that's saan nag-export. po nagsusupply yung Marikina? Hanggang Europe nga, Alam Sa ko Europe, meron, sir. oo, meron. May mga usually naman, ang ngayon, parang style, merong isang bawa, Marikenyong napunta sa ibang bansa, pag umuwi siya, nagdadala Sila, siya, tapos oo. binebenta niyang gano'n. Pero hindi po talaga like yung parang government project na nakikipag-partnership po sila sa ibang mga LGU or sa international Yun, hindi ko alam yung wala akong. Pero nung araw, ganun talaga. Sobrang yung golden years ng sapatos, mga 1960s, 60s, talagang oo, yung ibang bansa. Tapos, ano po? Yung, may mga kilala po ba kayo sir na parang gumagawa po dito dati na pwede rin po namin sana matanong? May interview, So, marami, gumagawa ng sapatos, mga gawa ng sapatos. Pwede saan kayo po po, ba sir meron? hindi doon sa Sea Point, pwede kayo pumunta kasi pinipuntahan din kasi ng turista yun. Kaya lang, babiyahe pa kayo ng Concepcion, papunta sa Concepcion, yung Sea Point. Doon po sir, manual talagang ginagawa na. Oo, meron. Pero siyempre, meron pa rin di makina kasi yung mga ano. Pero Tapos yung, makita nyo, yung shoe museum sir, pwede rin naman po. open siya. Pwede nyo puntahan para Ano makita. po? Ito naman sir, ano po yung parang gusto nyo makita in the future for Marikina and mga sapateros? Siyempre, para lalong mag-boom yung yung industry. Kasi Marikina naman, dito naman talagang nanggaling yung paggawa ng sapatos Kaya yun ang siyempre, kaya lalo pang lumakas yung industriya ng sapatos sa Marikina. Lalo pang makilala. Although kilala na, pero mas makilala pa, di ba? Yun ang ano. In terms naman sir sa mga parang, meron po bang parang, kasi nakita ko sir before parang may mga parade sir. Ganun. Initiative po ba yun ng government or ng mga sapateros? LGU yun, yung mga ganun, mga LGU. Dati nga, meron pa rin itong, ano ba yun, yung, ano ba to, Tour de Takong, yung nagkakarera dyan, may nakasuot ka ng sapatos Marikina na may takong, ganun. Maraming, After sir nung pandemic sir, meron po ba ulit mga sumunod na ganun sir or bihira na? yun nga lang. Ngayon, pinaplano pa lang, pero kasi nawala yung Tour de Takong Pero marami namang program ang LGU na basta tungkol sa sapatos. Tulad niyan, yung mga anong yan, pagkatapos ng basar na yan, lilipat yan sa different provinces. Pupunta yan, babiyahe. Suportado ng LGU. Talaga. Parang caravan ang tawag. Pupunta sa Pinagbenga, pupunta yung mga yan. Tapos magpuput up siya sila ng tindahan doon. Bawa sa Visayas, ganun. Yun yung with the support of the local government. So maganda din po Oo. kasi hindi naman talaga sila totally independent tapos Hindi. kasi may government. Oo, nakatulong, nakasupport ang LGU dyan. Yun lang po yung mga future projects sir. Meron po ba kayo ma-share pa sa amin? Future project, January pa lang, hindi ko alam kung ano kaya. Pero yung alam ko yan, kasi alam ko, pagkatapos niyan, magkakaraman sila sa iba-ibang probinsya. Yun. Tapos ano sir, may nakita rin po namin na parang yung isang restaurant dito sa Marikina, na-acknowledge po siya ng Michelin Guide. Yung gawa ng pancit, Yung sa kabila lang doon, yung paggawa ng tulay. Pag gumawa ng tulay, kakanang-kaan doon. Ano po sir, tingin niyo po ba parang makakatulong yun sa pag-boost pa ng tourism? Siyempre, malaking tulong mo yun. Kasi pag siyempre, pupuntahan yung Lola Helens. Pag pumunta sa Lola Helens, alam nila, gawaan ng sapatos, pwede silang mamili ng sapatos dito, di ba? Makakatulong yun sa paglago ng industriya ng sapatos. Bukod dito sir sa mga pagkain tapos sa sapatos, ano pa po yung pwede magawain around lang po dito sa Marikina? Dito, sa sapatos, kay Lola Helen.
Meron kaming ano, yung Kapitan Moy nga, yung unang gawa ng May sapatos. simbahan po doon, di ba? Oo, may simbahan, yung Ola, yung ngayon Our Lady of the Abandon. Pero ang ngayon tinatawag na Nuestra de Señora Desamparados. Oo, yung malaki, tabi-tabi sila ron, pwede kayong pumunta kasi ito yung Kapitan Moy, ito yung Shoe Museum, ito yung simbahan. Kaya lang, pwede kang heritage walk, pwede, gaganong ka lang. Diyan lang sa kabila lang. So, bali pala dito, sir, sa lugar na to, yung kahit dito lang po sila, marami na sila. Oo. Gawin. Hmm. Ito, sir. Yan ang dating tanong. Ano ba ba? Ayun, sir, yung parang sa tingin niyo po, bukod sa kanila, sir, since yung community po ng Marikina, ano pa po yung isa sa dapat parang pagtuunan ng pansin ng government or yung pinaka nangailangan po ng tulong? Sir? Hindi, yung sa akin, yung sa sapatos talaga. Kasi dyan nakilala, Marikina eh. Yun talaga. Yun po pala. Oo, yun talaga. Kailangan sapatos. Tutukan yung sapatos para umulad uli. Pero sa tingin niyo po, sir, may chance po ba na hindi na parang mag-prosper po yung sapatos industry ng Marikina sa mga darating na pansin? Since marami na nga, sir, yung parang fake na shoes. Kaya kahit kasi, sir, napansin ko din po, dun sa palengke, may mga nagbebenta, sir, na Ayun nga, yun, doon talaga pupunta. Pag hindi inalagaan ng industriya ng sapatos, talaga pupunta ron. Kasi lalo na yung mga China na yan, mga mura yan eh. Kaya, ganun. Kaya nakasuporta ang LGU. Tsaka napansin namin, sir, parang gusto kasi ng mga kabataan po is yung brand. Branded. Parang Ganun. kung branded, sir, mas gusto nila yung kilalang brand kaysa sa... Meron po bang parang kilalang brand ng sapatos na gawa sa Cigarette. Marikina? Oo, marami. Yung Otto, di ba? May sikat yung Otto. Yung mga... Kasi naman, ano ba yung sikat dito? Yung Sea-Point, sikat yan eh. Sea-Point, yung Antonio Manila, Gibson. Kasi Yung Gibson po pala gawa. Oo, Marikina yan. Oh, yung Kasi nakita ko Gibson. din siya sa mall. Hmm. Yung tsaka alam ko Gibson ang gumagawa ng mga lahat ng combat shoes sa buong Armed Forces of the Philippines eh. AFP sila. No, alam ko Gibson yun eh. Yung pa, maraming sikat na karamihan namang sikat na na hindi imported. Dito gawa yun sa Marikina. Yun naman, sir, sa tingin niyo po ba yung, kaya ano po yung mga reasons kung bakit parang hindi po masyadong tinatangkil bukod sa mas mura po kasi yung mga hindi maganda, sir. I mean kasi quality po dito. Bakit kaya parang mas gusto ng tao yung mura na sapatos? Siyempre, economy-wise, wala namang perang tulad ng iba, diba? Nagtitipid. Oo. Pero kung maraming pera tao, bibili ng maayos yan, magandang sapatos. Ganun lang naman. Pero sa tingin niyo po, sir, no, dahil kilala na si Marikina, parang hindi na kailangan pa ng extra acknowledgement, sir, para bilhin siya. Ganun. Ang problem lang po ba talaga is yung pera, kaya hindi sila bumili. Oo, ganun. Kasi kilala naman ng matibay yung sapatos ng Marikina eh. Yun na. Tsaka siguro, more on tutukan yung parang advertisement para lalong umano. Oo, yun ang eh. Kasi wala namang advertisement ka makikitang, di ba? Mga ads, di ba? Parang ano, sir, yung ano nga, sir, nakita ko last time yung puto bumbong dyan sa malapit po sa Ola, yung pinuntahan ni Alex Gonzaga. Sobrang dami pumunta kasi na-advertise yung... Oo, ganun talaga. Kailangan ma-advertise siya para puntahan sa ng tao, di ba? Ngayon po ba, sir, wala pang plan si LGU para kunyari, sir, sa mga artista, ganun, or sa mga well-known? Hindi, normally kasi pag ganyan, ang dyan eh, bali yung mismong shoe manufacturer eh. So, manufacturer. Oo. Yun ang Hindi po nakikialam si walang LGU ganun. sa partnership ng mga... Yun lang naman kasi. Okay. Thank you po, sir. Sobrang informative po, sir. Oh, Ngayon ko lang nalaman, sir, na hindi pala nagagawa to ng isang... hindi. Maraming proseso eh. Kaya... Ano ka basta dikit-dikit, Oo. okay na yun eh. Hindi. Yun pala. Ibang parties yan eh. Maraming gumagawa. Kaya nga,
Nagtataka nga iba pag may nakapaskil diyan sa wanted mag-aareglo. Nagtataka yung tao, bakit ano ba yung mag-aareglo? Hindi Ano ko rin ano alam, ano sir, ba yan? ganyan Abogado ba yan? Hindi. Mag-aareglo yung tawag sa gumagawa nito. Yung aperato, entrada. Tapos yung naglalapat sa patero, nilalapat yung balat na to sa hulma, tapos dinidikit yung swelas. Ganun. Hindi siya kaya ng isang tao basta. Ah, hindi. May ano, iba yung gumagawa. Okay na. Thank you po, sir. Maraming salamat po sa time niyo. Pasensya na, sir. Thank you po. Thank you po, sir. Thank you. Ma'am, thank you so much po. Ma'am, thank you po. Thank you po. Thank you po sa pagbibigay ng time. Grabe. Kasi lang sasabihin ko, feel ko, mamamali ako ng sasabihin. So, ngayon guys, tapos na yung pag-i-interview. So, tatry namin pumunta naman sa Shoe Museum. Ayan. Pero sabi nila, meron daw dito silang tinatawag na Shoe Bazaar kung saan andun mga nakalagay or nakalatag yung mga iba't ibang klase ng sapatos. So, titingnan natin. At least nalaman na natin yung ano talaga ng Marikina. Ano? Pero yun, parang isa sa mga challenges lang talaga nila is more on cultural. Kasi yung sa environmental na nakita natin, parang hindi na siya applicable ngayon. Since yun nga daw, dredging yung parang solution ng government. Sa paglabas namin dito sa munisipyo ay malapit lang naman pala yung shoe bazaar nila kung saan makikita natin yung iba't ibang klase ng shoes at pwede kang bumili dito. At ipapakita ko rin sa inyo kung gaano nga kagaganda at quality ang mga sapatos nila. Hindi kasi yung museum doon pa. Actually, naghahanap talaga kami ng pwedeng matanong na nagtitinda dito sa shoe bazaar nila. At medyo nagkakahiyaan pa nga kaming dalawa kasi may mga nabili pa kasi nababahala kami na baka makaabala kami. Nahiya Or ako. baka may gumagawa ng sapatos. Kaya, ayun o, ang gaganda ng mga shoes nila. Oh. Mas, feeling ko mas may matatanggap tayong sagot dyan. Ito rin, no? Ang gaganda ng mga shoes. Magkano? Kaya di ako, Nahiya ako. Ang ganda ng sapatos. Yung? yung nakaupo din na mata. I mean, kung sila yung ari. Tanongin na. Nakakahiya, no? Ako di ako masyado, nahiya ako mag-video. Pero mas parang nakakahiya kapag may kausap ka ng taong hindi mo kakilala. After namin makapag-usap ni Sir Adrian, sa wakas nakahanap na din kami ng nagtitinda ng sapatos dito sa shoe bazaar nila. And syempre, tinanong na din namin para makakuha kami ng mga sagot na hinahanap namin. Hindi ganun kadali mag-interview kaya naman ang ginawa namin bumili kami ng isa sa mga tinitinda niya at syempre, tinanong na din namin agad. Tapos pwede magtanong lang po about sa mga sapatos niyo po. Ay, ano po ba itong sapatos niyo? Kayo po yung, ano to, gawa niyo po or family business? Boss ko. Bali matagal na po sila gumagawa ng Yeah, sapatos. way back. Ano po to, ma'am? Ngayon po, naka-machine na kayo or manual pa din po? Manual. Kamay pa din. Hindi po kayo gumagamit ng makina. Well, Pati sa mga bag po, ganun po. oo. Oo. Puro kamay. Tapos ano po, meron po bang mga project yung government para sa, yan sa mga yung ganito, sabi po kasi nila doon sa City Hall, libre lang daw po. Yes. Libre po siya. Tapos after here, dito to Mindoro, Talaga, libre din. Then after the Mindoro, Baguio na, Panagbenga. tas Lahat kami dito. libre po kayong lahat ng government. Libre. Pero yung transpo, yung mga may-ari. Okay. Tapos, yung bukod po doon ay may mga parang project pa yung government ng Marikina para sa sapateros. Meron naman yung kampanya to, yan, mga native yan, na ano nila, ano ba yung pinakikilala? In-export po ba yan sa ibang Hindi, bansa? dito lang yan sa atin. Pero para rin sa yung Department of Tourism. Active yung boss ko sa mga ganyan. Yan ang kanyang passion. Ibig sabihin po nagsusupply po kayo sa DOT ng mga ganyan. Step na event, nagdi-display. Sa Opus Mall, may naka-display dito. Binibenta po yan ganyan. Oh, Tapos sa tingin niyo po ba na bilang yung mga challenges po na paparating ngayon, mga murang sapatos, ganun, tingin niyo po ba parang may chance na mawala yung mga sapatos ng Marikina?
Dati, no, nangyari. Kasi, Nangyari na po siya. Ramos, kasi pumasok yung globalization. Opo, yun nga. Puro, na, yung China, Opo. import, nag-i-import na, naiwan ng Marikina. Pero, binangon ni Mayor Mars. Oo nga, pubuti po may mga project. Oo, binangon niya para mabuhay ang Marikina. Kaya, Sapat. Kaya ngayon, ngayon, active na. thank you po. Salamat. Thank you po. Administration daw, nawala na pong Marikina Schools. Ang ginawa lang daw ulit, si Mars daw na daw, nagbalik. So dahil doon sa mayor, sa tulong niya, no, so nabalik niya yung Kasi industry daw, ng shoe. So nawala na talaga. Kung Marcos pa yun, matagal na yun. Ramos. Kala ko Marcos. Ramos. So di matagal na talaga. Kasi kailangan matanda na talaga. So ibig sabihin talaga, literal na hindi siya consistent katulad nung Pero, so sabi nga nung tourism officer talaga nung 90s daw talaga siya boom. 1960s. Dami ko pa sana itatanong kaso may bumibili kasi. Ang hirap kasi gawat merong silang customer. Kaya, Nakakahiya, nakakaabala, parang nakakaabala tayo. ang gagawin ko dito? So, saan nating route ngayon? Sa Kapitan Moy, tsaka... Saan yun? Yun Ano daw yun? yung unang gawaan ng sapatos. Okay. Tsaka yung sumo. Sige. So ngayon guys, punta naman tayo doon sa sabi daw ay unang gawaan ng sapatos. Tapos mamaya punta rin tayo sa shoe museum. Yan yung kanilang public market kung saan pwedeng mamalengke. Itong nadaanan naming school ay sabi ni Sir Adrian, ito daw yung school kung saan kilalang school pagdating sa high school and senior high. Dito lang daw yan sa Marikina. Sabi nga ba dito yung estudyante? Weh! Pero totoo masipag yung mga At sa aming paglalakad, nadaanan namin itong Catholic Church na kung saan ay isa sa pwedeng maging tourist destination pagdating dito sa Marikina City. So alis na kami ng church. Ayun, church. Kung makita nyo, ang ganda, no? So pupunta na kami dun sa shoe museum. Medyo malapit na kami. Walk lang. Kung nakikita nyo, yan nasa likod. Ayan. So dyan daw nagpo-produce ng mga shoes dito rin sa Marikina. So punta na tayo sa mismong museum natin. Ayan. So nandito na tayo sa shoe museum. Ayan. So papakita ko yung mga makikita or pwede nyong makita dito sa shoe museum. Sapatos, 2011 festival, Imelda Marcos. Sa mga hindi nakakaalam, si Imelda Marcos ay kilala din sa napakadaming koleksyon ng mga legendary na sapatos na nanggagaling dito sa Marikina City. So ito yung Museo ng Sapatos Lungsod ng Marikina Footwear Museum. Nagpunta kami dito sa Shoe Museum upang sana makapag-interview pa ng mga officials. Kaso nung nag-try na kami pumasok dito sa loob, ito naman yung nangyari. Or bawal. Sabi natin, ni-refer tayo. So, bawal mag-video sa loob. Pero hindi rin kami nagtagal kasi yung mga questions ay hindi rin daw nila masasagot. Sabi sa yung mga officer sa loob. No. Pero ang gaganda ng mga nila doon, yung mga footwears, ayun kung nakikita nyo. Pero puntahan nyo na lang siguro para makita nyo kung ano yung mismong itsura. Actually, hindi na kami nakapaglibot. Kasi pupuntahan na lang namin yung kung ano yung kaya namin puntahan. Kasi as long as kaya pa namin maglakad at makapag-interview, yun yung pinakang priority namin. Okay na din na hindi kami nakapag-interview doon sa Shoe Museum kasi kung magkakaroon man, sabi nila, hindi naman daw nila masasagot yung mga questions na ibibigay namin sa kanila. Kaya naman, pinapunta na lang kami sa may malapit sa LGU kung saan may lady po daw na office doon and meron daw doong officer na talagang makakasagot ng mga questions namin. Kaya naman, doon na lang kami pupunta. So guys, dyan daw ginaganap yung mga teatro ng Marikina. Ayan, kung nakikita nyo, medyo malayo Ayan. Hindi masyadong basa, pero teatro siya. Yung mga play, dyan siya ginagawa. Ayan. At nakarating na kami sa Local Economic Development and Investment Promotion Office or LEDE po kung tawagin. Pumasok lang kami and may nakausap kami na isang official dito na gusto namin sanang ma-interview at nakakatuwa naman na pumayag siya.
Nasabi din niya na siya ay part-time na guro din dito sa Marikina City. So, yung interview ay aabot ng halos mag-iisang oras, kaya naman, depende na sa inyo kung papakinggan at papanoorin nyo ito ng buo. Pero bibigyan ko na kayo ng disclaimer na marami kayong matututunan dyan once na pinanood nyo yung buong interview na yan. Maraming mga information regarding sa Marikina City ang malalaman nyo na pwede nyo magamit for your school din and other educational purposes. Dito ay napagkamalan pa nga kami mga undergrad students, and syempre natawa na lang din kami. Mukhang bata daw kasi. Ano, mag-video kayo? Okay lang po ba? Mas meron siguro sa kabila na lang tayo. Ay, sige po. Thank you so much po. Lumipat lang kami ng ibang office para daw mas maganda yung pag-i-interviewhan namin. At nakakatawa lang din na mahilig mag-joke or magbiro itong nakausap namin. Napakabait din saka napaka-accommodating. Kaya thankful din kami na pumayag siya sa aming gusto. 2 to 3 po yun eh. Depende po kung ano po katagal sa thesis. Units po 37. Para nasa 37. Buong course. Buong Opo. SEM yun. Opo, sir. So, ang nagpapatagal lang po, sir, yung thesis po. Kasi every ano may ano. Anyway, so ano yung concern? Ito po, sir. Okay lang po mag-take on Sure. video. Sige, thank Tapos you ito po, po yung mic. Kaya hawakan nyo na lang po. Kasi Thank po, you, sir. Sensitive ba? Okay lang. Hindi naman po okay lang, sir. Ayun, sir. Yung, kasi po kayo na, sir, nakakausap po namin si sir sa tourism office din po. Sinong Yung nakausap? Si Oliver? historian daw po, sir. Ano ba pangalan nun? Nakalimutan ko. Nakalimutan ko. Anyway, okay. Pero sobrang informative, sir, no discussion po. Kasi na-tackle po dun niya, sir, yung process po ng paggawa ng sapatos. Tapos, yun nga, sir, na pag-usapan din po namin dun yung mga challenges tsaka strengths Okay. na kinakaharap ng Marikina, sir. Yung una po lang po namin, sir, how you describe po ba yung Zapateros community and yung Marikina community itself, sir? Yung mga sapatero kasi, sila yung mga gumagawa ng sapatos. And then, exclusively, not exclusively, pero mostly, ang mga nagalapat ng paggawa ng sapatos lalaki. Pero meron mga ilan na babae. So ngayon, yung stage na yun, nahati yung pag gumagawa ka ng sapatos. Halimbawa, ito, yung tops niya, yung taas, ang tawag dyan, entrada. So, ang tawag doon sa gumagawa ng mga entrada, mag-aareglo. And then, yun namang mga nagmo-mold ng upper entrada doon sa Wilma, yun yung mga sapatero. So, in general po ba, hindi lang po dapat niya tawag na Zapateros yung gumagawa? Kasi ano yun yung sapatero kasi tawag mo doon, ang role nila is ilapat sa Wilma itong ginawa ng mag-aareglo. So mag-iisip pala sa mag-aaral. Oo, pero marami kasing stage Meron siyang manunukat, Madami. siya yung gumagawa, halimbawa from pattern, halimbawa yung materials, assuming hindi pa siya yung shape nito, i-layout dun sa materials. Ang tawag doon manunukat. And then ibibigyan sa mag-aareglo, sila yung magkakat niyan all the way hanggang sa mabuo yung entrada o upper. Tapos, Ayan. tsaka po ipapasa. Yun, sa sapatero. Tapos papunta pa yun sa taga-swelas, taga-takong, at saka finishing. So, yun po, sir. Yung ano naman po, sir, parang ano po yung difference ng mga, parang ng community na yun sa Zapatero, sir, sa mga parang gumagawa na factory, sir? Kasi, sir, di ba meron na rin po yung globalization, sir? Parang pumasok. Paano gumagawa? Paano nyo po mag-distinguish yung Zapatero, sir, sa mga gawa na, parang quality rin naman, sir, pero gawa ng makina, sir? Okay. Yung kasing mga, kung i-compare mo yung mga imported, mostly galing sa China, alam naman natin. Then, kung compare mo sa locally made, ang locally made kasi sa atin is more on handcrafted. Pag sinabi mong handcrafted, hindi ibig sabihin 100% handcrafted. So, the combination of around 40-60. 60% handcrafted, 40% machine. So ngayon, sir, may mga locally made na rin po na gumagamit din sila, sir, na Tagal na. Yun kasing China, hindi naman siya fully automated.
Mostly siguro mga 80-20. 80% machine, 20% handcrafted. Sa atin, mas mataas yung rate ng handcrafted. Kasi kung titingnan mo yung tinatawag na handcrafted, primitive yun. Sabihin, from the very start hanggang sa matapos, handcrafted. Yun yung handcrafted talaga. Dati po, no, sir, ganun talaga yung mga sapatos. Ganun talaga yon. Hindi, pero dati may mga sewing machine na rin. Oo, may mga sewing. Siguro mga, kasi nag-start ang industry sa Europe tsaka American way back mga 1800 pa eh. Or even Magellan time. Kasi may sapatos na European Opo, nun eh. meron na. Wala kasing nagsasabi, wala kang mababasa sa history kung sino ang naka-imbento ng sapatos. Wala yun. Pero ang tinitingnan nila doon, during Stone Age, yung monk, doon nag-start yung tinatawag na moccasin eh. Yung papatay nila yung mga, ano yun? Yung mga malalaking hayop. Opo. Then, pag nakuha yung balat, yung ginagawang mga damit, at saka ginagawang sapatos, yung susupot, ang tawag na is moccasin. Pero walang nakapagsabi Kung sino po. kung sino talaga naka-invento ng first ever made na sapatos. Tapos yun po, sir. Sa tingin niyo po, sir, parang yung part po ba ng reason kung bakit nagpupunta yung mga turista po dito is because din po sa shoe industry. Kung titingnan mo noon, oo. Pero kung titingnan mo ngayon, I think kasama pa rin yung sapatos, pero mostly mga food na eh, no? Oo, sir. Ang dami na po dito. Dinadayo yung Marikina hindi lang doon sa produkto ng sapatos at saka na bag, kundi kasama na yung pagkain. At saka siguro yung environment kasi sa Metro Manila alone, ang Marikina na lang siguro sa ngayon ang nagko-combine pa rin yung rural at saka yung urban. Hindi pa siya highly urbanized eh. Hindi katulad po sa Makati. Pero pag pupunta ka sa Makati, sa Manila, sa Mandaluyong, even sa Pateros, Taguig, highly urbanized na sila. Pero Marikina hindi pa rin. Yun ang isa sa mga siguro, yung ambience. No? Napansin ko nga rin po yung kanina. Ah, Na yung parang, kasi first time ko lang po nakapunta ngayon sa Marikina. Hindi kung compare ko po dun sa mga napunong Pasay, Taguig. layo na, ayun, di ba? Talagang medyo parang polluted po talaga. Tapos ang dami kong basta dito po medyo siya. Talagang medyo parang nakakahinga-hinga pa ako. Kasi napapreserve pa rin namin yung tinatawag na mga kultura na ibang Pilipino, kahit malayo na, kilala mo pa. Nag-exist pa rin ang tunog din sa Marikina yun. Yun nga po. Mga angkan-angkan pa Yun rin. nga, At sir. saka, Kasama ka. May Yun nga. ang tangkawin na kalabaw, sir. yun, di ba? Ganun. Inaano namin yun, pinipreserve namin yun sa Marikina. May parade po, di ba, sir? Meron yearly ginagawa yung activities na Kangkan Festival, di ba? Tapos, kaya sir, dito sa worship. Yan po, sir. Tapos, yung nabasa po kasi namin, sir, tsaka based na rin po sa experience ko, yun na. Yung feeling ko po na isa sa reason kung bakit po parang magkakaroon ng problem when it comes sa tourism is yung environmental issues, sir. Sa pagbaha po or yung flooding po, tingin niyo po ba, sir, makaka-apekto pa din pa po ba siya sa shoe industry tsaka tourism? Kung titingnan mo literally yung baha, hindi siya maganda. No. Pero kung dadalhin mo siya sa maging positive, pwede mo siyang gawin siyang parang tourist attraction about history. Yun. Na parang 'di ba sa ibang bansa pag pumupunta ka makita mo bago na ngayon. Pero ipinapakita pa rin na kung ano yung dating meron sila. Kasi parte yun ng history eh. That part of tourism. Kay bad yan, kay good. Kung magdadala mo yung bad sa good, maging positibo, makaka-attract ka pa rin ng turismo. Dahil pag ginanda mo yung kwento, yun ang gusto ng turista. Yeah. So, yun nga, sir, parang experience or yung story, yung gusto ko. Yeah, ganun. Parang halimbawa, ang Marikina naman noon, hindi naman talaga fully developed pa yung aming shoe industry before. Marikina dati is a rice field at saka yung ilog. Ay, oo, yun po yung na-research ko nung last. Di ba? Nagulat po ako eh. Wala Yung parang sa may Carabao, ano ba yung trail? Yeah, Ito ko po siya na. Ano yun eh, ang
yung paggawa ng sapatos sa Marikina naging alternative ng naka-invent. Hindi pala Kapitan. Nagsimula si Kapitan Moy kasi nga imaginein mo nung time na yun kapag nagtatanim ka ng palay, it took 10 months bago mo ahingin No. yung palay, di ba? So, after makapagtanim sila ng palay, wala na silang ginagawa, di ba? O gumagawa sila dati ng bakya, yung tinatawag na wooden clubs, nung time na yon. Pero nagkaroon si Kapitan Moy ng idea na siguro pwedeng gumawa ng sapatos ang taga Marikina kasi nga nakakagawa ng bakya. So, kaya nag-isip siya ng mga bagay na sa tingin niya kaya bumili siya ng tinatawag natin mga imported na sapatos at doon nagsimula yung Tapos gumawa po tayo ng sarili. Yes. Yun po, sir. Sa ngayon po ba, sir, may mga initiative po ba si LGU or projects for the shoe industry, sir? Sa ngayon marami, no? Way back 2015, I think, 2016. Nung maging OIC ako ng Masido, nag-suggest ako na dali namin sa academy yung course ng sapatos. Kasi wala namang eskwelahan eh. Kasi ang nangyayari kasi before sa mga old industry natin, hindi lang sapatos. Maraming industry tayong namamatay na. Namamatay siya by natural death. So ayaw natin mangyari yun. So that's why yung paggawa ng sapatos, dinala natin through academe. Kasi ang paggawa ng sapatos is an engineering process. Ibig sabihin, hindi siya basta nabuo. Pwede siyang ituro scientifically, di ba? Which is engineering process yun eh. So yun. Since then, si Mayor Marcy naman, niwala naman siya kasi naman siya, teacher siya before, professor eh. So nakita niya yung point na tama na kailangan dalhin sa academy para hindi mawala yung aming industriya at magpatuloy ito hanggang sa dako pa doon. Diba? So yun, nagsimula kami sa Roque National High School tsaka Marikina High School. Ginawa namin yan, itinuro namin sa senior high school. But eventually, nagkaroon din ng course ang MPC, which is yung Marikina Polytechnic College tsaka yung Belmar, Pamantasan. So 4-year course din po yun. Yung sa MPC, that's 4-year course. Sa Belmar is elective siya. Electives Mhm. subject. Mhm. And maganda po, sir, kasi yun nga po. So parang marami naman, sir, na nag-enroll na students. Actually, sa Belmar, yung course, yung kumukuha lang nagme-major lang ng DSM track. Pero dito sa MPC, full course siya. Marami po, sir, na ganun. Marami. Kasi parang isa po sa mga concern for this one, sir, kasi yung mga kabataan, sir, di ba, mas gusto nila ngayon yung High-tech. mga Gadget, high-tech, machineries, or engineering. Pero hindi naman lahat. Meron mga estudyante talaga na yun yung love Yun yung nila. nakakatuwa. Kahit pilitin mo sila sa gano'n, pero yun ang gusto nila, doon sila pupunta. Kasi parang ang paggawa ng sapatos, a combination of art, science, and engineering. Kasi hindi naman pwede na yung sukat nito, sir, hindi pantay or Meron kaming standard talaga. Kaya, So, kumbaga, yung standard ng length tsaka yung weight, naka-base yan sa international standard. tas yun po, sir. Yung... Hindi, maliban doon sa ginagawa ng LG, of course, nakita niyo yung bazaar. Ayun. Na-interview ko nga siya, sir, pupunta daw sila ng Mindoro, tsaka Baguio. Yeah, this coming... Pero ang maganda dun, sir, supported sila ng LGU sa expenses. Kaya nakakatuwa po na... Yun, libre yun. Walang bayad. Walang bayad yun. So, yun yung ginagawa ng local government ng Marikina sa pamagitan ng bagong mayor tsaka ng dating mayor mag-asawa, si Mayor Marcy tsaka si Manmaan. So, ngayon, itinutuloy nila yun dahil sa tingin nila, kailangan gawin para matugunan yung mga pangailangan ng aming industriya. So, yun. So, actually, marami pa siyang mga nakaplano, no? Nasa pipeline, magtatayo ng isang hub, parang gano'n.
At doon gagawin na parang kakaroon ng parang tinatawag na mga yung gagawin yung mga activities about footwear and leather goods industry. Ganun po. Parang magkakaroon, sir, ng place kung saan pwede matutunan ng mga tao gumawa. Yes. Parang DIY shoes. Ganun, Parang tinatawag natin na hindi na mahirapan yung mga local tourists, mga foreign tourists Doon na pupunta sila rito. lahat, sir. Doon na yung parang Ganun. pang showcase na siya. Ganun, sir. Kasi yun po yung gusto sana namin, sir, parang magkaroon sa Marikina ng parang program kung saan pwedeng mag-enroll ang short course or Yes. yung mga foreigners or yung parang mga interest. Kasi halimbawa, kasi yung course namin gano'n, yung engineering course kasi, pwede kang pumunta doon sa production, marketing, or design. No. Pero ako mas pinili kong pumunta ng production process. Yun ang aking naging forte. So at the same time, natuturo din ako kung paano magawa ng pattern, design, basic design. And then, isa yun sa mga, ako din ito doon sa Pelmar, doon sa course na yun. So yun, pagkatapos ng office hour, sideline. Pero actually, tanong ko rin po yun nung before pa po namin piliin yung Marikina eh. Kung paano po na-preserve or paano nyo ibibigay ito sa mga bagong generation yung kung paano sila matututunan yung paggawa ng sapatos. Which is yung po pa lang sa school. Yeah, Nakakatuwa po. kasi ultimate na yun eh. Pag Kaya- nadala mo yung isang industriya sa academy, yun na yun. No? Parang yung tourism, sir, tsaka hospitality. Di ba? Before, di naman siya super gusto ng mga. So, yun yung sa mga reason kaya... Ay, sandali na. Hello? 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 Wala ko lang nakita. Ang dami-dami nating mga industriya na sinimula ng mga ano yun? Ancestor natin, pero namamatay siya dahil hindi natin napagtunan ng pansin, nagawa ng study yung mga industriya na yun. Sayang, di ba? Ayun. Yun nga, sir, yung isa din sa mga gusto ko din dati po i-study, yung sa pottery naman, sir. Kasi parang Yun. walang subject. Di ba? Yung pottery is an art eh. Oh. No? Akala lang natin walang pera, pero meron. Yes, sir. Imagine mo, pag nag-uukay tayo sa bundok, nakakati tayo ng mga porcelain, ang mamahal, di ba? Kaya nakakatuwa, sir, na sa Marikina pala, existing na po yung Yes. sub. Actually, meron akong isang friend from Pateros. Nanghiram sa amin nung ginawa namin curriculum para sa shoe industry. Ginawa nilang, hindi naman totally copy. Ang ginawa nila, inadapt nila yung system para makagawa sila ng academy o mga courses para sa paggawa ng balut. Balot mo. Kasi mamamatay siya pag hindi mo ginawa ng... Di ba? Yun, mga ganon. Tapos yun. Yung naman, sir, meron po bang mga laws sa Marikina na parang nagpo-protect or parang nag-help dun sa mga... Actually, maraming magandang batas yung ginawa sa Marikina. For example, kapag gusto mo mag-put up ng sarili mong shoe factory sa Marikina, yung first year mo, waive yung babayaran mong mayor's permit. Ang babayaran mo lang yung mga, yung meron yan, mga yung sa health, no, sanitary, yung sa basura, yun naman. Pero yung license itself, wala yon. Waive yon. Tapos, yung second year mo, ang discount mo is 75%. Okay? And then, ika-third year mo, 50%. Lifetime. Wow. For life yun. Ha? Kaya nga, sir, laking help dun sa mga laking bawas. Ganon. Kumbaga, hindi lang siya ginawa, kundi pinag-aralan kung paano matutulungan o matutugunan yung mga bagay na kailangan ng mga manufacturer. Hindi lang siya short term, sir. Hindi, long term. Hindi kayo yung maganda. Long term. Mapapreserve talaga. So, merong ordinansa yun. Ikaw, sir. Ask ko rin po pala kung maliban po doon sa mga shoes natin dito sa Marikina, ano pa po kaya yung masasuggest nyo na pwedeng isa pang maging product ng Marikina bukod po doon sa mga sapatos natin?
Actually, kasi merong correlation yung paggawa ng sapatos at saka yung paggawa ng bag, at saka yung mga accessories. Meron na rin sa Marikina yun. Kasama yun sa aming industriya. Okay, aside from that, of course, sabi ko nga, biglang nagsulputan yung aming mga food Ang dami yun. sa Marikina, yung mga food industry natin. Opo. Kasi ang Marikina naman kasi nun, well-known naman talaga pagka fiesta. Ang isa sa mga ipinagmamalaki ng mga taga Marikina yung ano ba yung mga recipe ng yan, yung pakalog, yung wak na toy, Ayun pala yung na-research ko. yung Wak na to. yung pininyahan, yung lumpiang ubod. So yun yung mga food na talaga namang binabalik-balikan sa Marikina pagka fiesta, no? Tsaka meron kaming ditong niluluto, pochero, pero dalag, instead of meat, Opo. dalag yung ginagamit, isda. Pocherong dalag ang tawag. Gusto ko matry yung wak na to eh. Ayun, yung wak na toy is similar sa menudo. Opo, yun. Nakakain ka na nun. Opo, sir. Pero it's more on pickles. Yun nga, sir. Ayan, may pickles. Ah. Although ang menudo may pickles din, pero konti lang. Pero yon mas maraming Kaya, pickles. medyo matamis sa mga Yeah. Tapos, ayun po, sir, yung isa rin po kasi namin, sir, na parang potential for this one, yung mga bigyan po ng recognition ng Michelin Guide po, yung Lola Helen. Sir. Sa ano po yung parang masabi nyo doon kung parang, kasi gusto po namin gumawa as total na parang itinerary for Marikina, sir. Ano po yung mga masasuggest niyo po na attractions na pwede pa namin puntahan, sir? Kung ako sa inyo, unahin niyo yung ilog. Ilog. Kasi mahaba yan eh. No? Kung titingnan mo kasi yung ilog ng Marikina, for sure sa Metro Manila, yun na lang ang pinakamagandang ilog na makikita mo. No? Mas compared nyo, medyo mas malinis. O para sa ilog Pasig, di ba? So yung stretch yan, hanggang doon yan, puntang San Mateo. So, kumbaga, ginawa ng project yan before, I don't know kung tama yung World Bank yung nag-finance yan eh. Para magkaroon ng bike lanes yung both sides ng ilog. And at the same time, kung mapasin yung ilog ng Marikina, meron pa rin mga nagtatanim. Opo. Na meron ka mabibili yung mga gulay, mga prutas, meron pa din. Isda nga, sir. Nabubuhay pa yung mga isda, pwede mo pang kainin. So, siguro isa yun sa mga pang-attract din namin kasi marami din akong mga nakausap from Mandaluyong, from Pasig. Alam mo ba yung nagpupunta sila sa Marikina, nagja-jogging sila doon kasi doon sa ilog ng Marikina, yung both sides yan, pwede ka mag-jogging eh. So, Naka-open po ba siya sa kayo, sir, or for dredging pa din po yun? actually, meron siyang portion na dinidredge, pero may portion naman na pwede ka mag-jogging. And then, natutuwa daw sila kasi pagka daw umaga, mag-jogging ka, pagkatapos siya, meron naman bibili ng puto, may kakaho, may goto. Pero movable yun, hindi yun mga permanent. Doon yun daw nakakatuwa. Tapos yung presyo at saka yung lasa, hindi ka, kumbaga, worth it, no? Hindi ka tinataga. Tapos yung presyo, yung lasa, masarap. Kasi lutong pa rin. Yun yung dinadayo nila actually. So, nakakatuwang pakinggan kasi akala mo yung ilog namin baliwala na. Pero hindi pala. Yung ibang mga taga-lugar, hindi mismo taga Marikina or even taga Marikina, nagpupunta sa ilog para mag-jogging at kumain ng kung ano man yung mga nagbibili sa gilid. Parte yun ng kultura eh. No? So tingin ko yung ilog isa sa mga dapat i-highlights eh. And then before yung mga yan, tulad yan, nabanggit mo si Nanay Helen. Si Nanay Helen nung araw, way back mga, ilang taon na ba ako noon? Mga 70s, kasi ang Marikina kasi nung time na yon, napakaraming mga gawaan. Nag-export na ng Marikina eh. So that's why ang dami nagsulputang mga gotohan, pansiteria. Kasi yung mga sapatero, saka mag-areglo, pagka Sabado, ang pinaka-weakness niyan, o pinaka-hobby niyan, kakain, iinom. Isa doon si Nanay Helen. Matagal na yan eh.
Matagal na siya. Matagal na. Dapat, siguro matanda pa sa akin yung tindahan nila. Tapos, marami yan. May Luyong, meron Tabo, may Victory. Basta in every barangay o baryo nung araw, merong kilalang mga gotohan. Ayun, merong kilalang pasiteria. So, Kasi sa isang barangay o baryo nung araw, may mga maraming gawaan. So, ibig sabihin, pag maraming gawaan, maraming manggagawa. So, sila yung mga kliyente ng mga pasiteria na yun, tsaka gotohan. Kaya marami tayong pwede na lang goto. Sa San Roque, sir. Oo, sa Kalumpang, Santo Niño, Santa Elena. Yung kasi mga sentro ng mga sapatusan nung araw eh. Kaya kung saan yung maraming gawaan, maraming manggagawa, marami ding pansiteria. At saka marami din bakery. Ayun. Yun nga, Sir Bakery, paano pansin ko pa madami? Ayun, oo. Kasi yung mga, di ba, ang isang community, sabi nga, di ba, pagka raw magbi-business ka, ang unang-unang gagawin mo, gagawa ka ng tinatawag na feasibility studies. Siyempre, titingnan mo kung ano yung needs ng community. And then from that needs, yun ang tatayo mong business. Yun, ganun na lang yan. Kaya, yun po, sir. Ito naman po, sir. Yung tanong po kasi, sir, di ba parang nauso na po yung pag-import, sir, ng mga products. Sa palengke, sir, may mga nakita na rin po ako na hindi na po locally made. Parang, ano po ba yun, sir? Hinayaan po ba yun na lang ng government or parang may na din po na nag-limit sa Marikina sellers? Tingin ko, hindi mo siya mapipigilan. Okay. Imaginein mo ang Pilipino ngayon is around, based sa census, 120 million na tayo. Okay. Kung titingnan mo yung output ng Marikina, titingnan mo yung output ng Binyan, gumagawa sapatos ng Liliw, ng Gapal, ng Karkar, ng Davao, hindi niya kayang supply o supplyan yung needs nating mga Pilipino in terms of paggawa sa sapatos. Okay, halimbawa, ilan ang sapatos mo halimbawa ngayon? Mga 5, sir. 5, di ba? Okay, imagine mo, 5. Isang tao pa lang. So kung sabi mo average is 5, no? Hindi, 3 na lang. I-multiply mo sa 120 million, that's already 360 million. Malaki yon. So and at the same time, yung mga retailers natin dito sa Marikina, sa Manila, tsaka sa mga butik, yung mga manufacturers sa Marikina, hindi naman kayang i-supply yung requirements nila. So that's why, kailangan nila mag-import kung saan man. Ngayon, ang alam ko sa Vietnam sila nag-i-import. Kasi ang pagkakaiba ng pag-i-import sa China at sa Vietnam, pag nag-import ka from China, may tariff yan eh. Unlike kasi sa Vietnam, walang tariff. Kasi based yan doon sa tinatawag na ASEAN integration, yung 10 bansa sa ASEAN, parang bumili ka lang sa probinsya. Walang tax. Dahil pares po sila ng organization. Probinsya, yes. Tinanggal natin sa ASEAN integration. Kaya mas mura kang bibili sa Vietnam compare mo sa China. So, ganun. So, yung naman sir, in terms of price, paano po nakakasabay yung Marikina? Kasi po, di ba, mas maraming napoproduce nila sir, kasi mas mura po nila mabibenta. Kung sa Marikina sir, it takes time po and quality. Okay, doon ka ulit papasok sa yung populations natin. Ika-categorize mo sila kung saan category sila magpo-fall. Halimbawa, yung A, B, C, D crowd, di ba? Alam naman natin kung ano yung category na yun. So ngayon, hindi naman lahat ng tao kayang bumili ng mga mamahalin. Of course, laging marami yan doon sa masa, mas mura, no? So malaking volume na yon. Pero kunin mo yung niche targeting, yung niche marketing mo, since sa Marikina ay handcrafted shoes. So ngayon, ang gagawin mo, kukunin mo yung market na yon. So doon ka pupunta. So ngayon, ang comparison ng price ng China imported tsaka yung Marikina, of course mataas yung Marikina. Pero may market ka pa rin naman eh. Halimbawa,
alam mo naman ng mga tao, hindi na siguro Pilipino, no? Pag nakitang mura, magta-try sila eh. Ah, So, bibili yan. Kasi, tatry nila kung yung bang yung price nun, tsaka yung quality is masasatisfy ba sila. Pero most of the time, hindi sila satisfied. yun nga. So, babalik na naman sila dun sa gawang Marikina. Yun. So, kaya dapat talaga, kung gusto mo talaga ma-maintain, ma-motivate nung gusto yung produkto mo, pag-aralan mo, mag-stick ka kung ano market ang target mo. Hindi yung, ay, bakit sila ganon, mura, tapos ito, gagayahin mo sila, di ba? Pero eventually, talo ka. Kasi sila alam na nilang paano laruin yun, ikaw hindi pa. So mag-stick ka kung ano yung sa tingin mo, kung saan ka mag-fall, dapat yun ang pag-aralan mo maigi. Then, i-master mo yun. Kaya maraming naluluging negosyo kasi unang-una, mali yung location. Which is number one yun, di ba, pag nag-business ka. Location, di ba? So ngayon, ang nangyari, pag napunta ka doon sa may nagbebenta ng pangmasa, tapos sinabayan mo ng market mo, hindi pangmasa, malulugi ka. Hanapin mo yung market mo kung saan ka pupunta. Doon ka pupunta. Huwag mong ipilit yung mga bagay na hindi mo na ikakatalo mo. Ha? Ganun yung perception no. Akala natin kapag ka nabibili yung product nila, gagayahin mo na. Walang pinag-iwan doon sa isang kalsada, di ba, sa Marikina. Hindi lang sa Marikina, sa Pilipinas, no. Nagtinda ka ng sago, susunod, kung kapitbahay may gulaman na. Di ba? Tapos, ano mangyayari? Pagka hindi, mas mura pa. Kung mas sa dulo, sir. Pero dapat ang thinking natin, ang baguhin natin sa sarili natin. Halimbawa, tinda ng sago. Sago lang ang tinda niya, di ba? Maraming bibili. Ang bibenta mo dapat banana Q or kamote Q. Di ba? Wag mo nang kalabanin yung kapitbahay. Kasi okay na siya ron eh. Ang gawin mo, manap ka ng ibang produkto na magmamatch doon sa binebenta niya. Which is yun yung feasibility studies. So ganoon, hindi siya nagiging healthy yung competition kapag nag-iisip ka ng mga bagay na hindi makakasira doon sa kapitbahay mo. Tama ba? Mga ganun dapat. Kaya yun nga, sir, kaya yung effect ng mga mass-produced na Simple lang naman yung sa akin na paggawa ng tinatawag na feasibility studies. Halimbawa, kung ikukumpara mo yung Nike tsaka yung Adidas, ano yung overrated sa dalawa? Parang parehas. Para sa akin. Ikaw, sir, ano? yung nine. Yung Actually, ang Nike is masyadong overrated siya. Bakit kaya? dahil mahal masyado. Hindi, okay, mahal. Bakit siya naging mahal? Kasi And I think dahil sa popularity ng Gen Z. Alam mo, isa sa mga reason behind that is yung endorser. yung sa mga basketball players. Halimbawa, nagtataka nga ako bakit nagbebenta sila ng mga sapatos na mga around 300 hanggang 300 500 US dollar isang pares. Tapos pagka ano tawag na exclusive ba tawag na? Yung parang for VIPs Ang mahal, di ba? So, samantalang ang cost na hindi naman. Kaya yung endorser lang. Ngayon, bakit nila ginagawa 'yon? Kasi based do sa statistics na pag-aral nila sa mga taong kliyente, marami yung ganung klaseng buyer. Yung Hype lang sila. yung feeling, So, di ba? Bakit yung Hermes at saka yung ano yung mga ano daw yun, sir? Galing daw yun sa China. mga brand, hindi kaya nga yung mga top brand, di ba? Hermes, di ba? Yan pinaka ano yan eh. Prada, yan. Ang LV hindi gano eh, Gucci yan. At saka ang Chanel ng ka-level ng LV. Pero sabi nila, hanggat merong tao daw na gustong maipakita sa tao kung ano yung meron sila, may bibili.
Kasi yung satisfaction nila, hindi mo naman siya mapipigilan eh. Oh. Di ba? Kasi mostly ang may pera, bumibili sila hindi para gamitin, kundi para pagmalaki. Na? Pero may mayayaman na bumibili sila dahil gusto nila yung produkto at saka worth it yung presyo. Hindi naman lahat ng mayayaman bibili ng Prada eh. Ang maraming bibili yung mga nasa, ang tawag mo doon, yung mga nasa ranking ng mga director, manager, sila yung mga, Hindi talaga yung pinaka-CEO. hindi yung, Yun nga, sir, yung CEO ng hotel namin, sir, nakapampahay lang natin. kasi worth, alam na nila yung value nila eh. No need na, White t-shirt lang siya, sir, tsaka short. Okay na siya. kasi yun na yung pinaka, Style. sabi natin doon na siya masaya. Pero yung kinikita niya, sir, sobrang laki kasi. Kasi wala na siyang dapat pang patunayan. Kasi made na siya eh. Di ba? Pag nalaman mo yung pangalan niya, wala na. Wala ka nang sabihin. No? Kahit suit niya, wala na. Okay na yun. Di ba? Pero siyempre, pag nandun ka sa ranking ng mga, yung mga, mga board of directors, Kailangan mga officer, kailangan well presented ka. Kasi naman yung values na titingnan. Kailangan may present mo ng maganda yung kumpanyang pinapasukan mo. Pero yung mismong may-ari noon, hindi niya na kailangan yun. Hindi niya na kailangan yun. Ha? So, yun yung kailangan mong maintindihan sa ganyang bagay. Yan, tulad niyan, di ba, gumagawa kayo ng mga thesis para sa tingnan nyo siya, wag literal. Ha? Tingnan nyo siya as, wag mo doon, ano ba yung mga, bakit ba ginawa yan? Ano ba ang reason? Hanapin nyo kung ano yung behind that. Halimbawa, yung paggawa ng sapatos, di ba? Halimbawa, paggawa ng sapatos. Ano ba, ba't ba gumagawa ng sapatos? Siyempre para sa paa. Yun naman ang role niya, di ba? Pero since may mga marketing strategy na pumapasok, dating ordinaryong sapatos, lalagyan niya ng mga design. Diba? So, doon nagkakaroon ng tinatawag na marketing strategy na kung paano mo bibenta yung mga produkto mo na kakaiba doon sa binibenta ng mga ka-competition mo. Pero dapat laging healthy. Hindi dapat, So, yun. Tapos yung about kay Nanay Helen bilang napili siya para sa ilang star ba? 2 star ba? 3 star. 3 star, no? So, actually, sa pool nung ano siya? Ma-recognize siya. Ang dami na umipili. Kaya nga, sir, lagi lang may nakaabang na graph. Ganun, alam mo, ganun ng Pinoy. Ayan lang, no? Hindi lang siguro Pinoy. No? Pero kami matagal na kami kumakain. Ako din, sir, dati Parang normal lang sa inyo. Para sa iba, ano sila. Dahil may nag-endorse, lalong sumarap. Ano lang yun eh. Psychological. Bakit ba nagpupunta? Kasi, nakakain ako doon sa 3-star Michelin, na ganyan, ganito na. Siyempre, ang tao kasi may kanya-kanyang yan, di ba? Pero matagal na yun. Yung unang libang nila surprise sa kabila ay sa tawid, di ba? Matagal na yun. Bata pa ako, kumakain na kami doon. Pero nag-export po ba tayo, sir, sa mga parang big countries, sir, or mga ibang lugar, sir? Nung nag-work ako before, when I was in grade school, nagtatrabaho na ako sa maliit lang nagawaan before, But then, nung mag-high school ako, kasi nag-supporting ako, siguro mga 16 years old ako pumasok sa isang shoe manufacturer na nag-export sa Europe, sa US. So, yun yung heyday, from early 70s up to mid-90s, ang export ng Pilipinas. Hanggang ngayon po ba, sir? Merong mga nag-export, pero wala sa Marikina. Nasa economic zone. Nasa Subic, nasa Clark, nasa Cavite. Merong ginagawa dito, mga branded, pero hindi binibenta rito. Binibenta sa abroad. Pero ngayon, sir, wala po bang initiative yung LGU na parang partnership with other
LGU din sir or sa international ano naman po, para maibenta din yung mga gawa ng Marikina sir. Naalala ko nung time nung panahon ni former President Ferdinand Marcos Sr. No? Of course, his wife is si Imelda. In fairness to her, no, kasi siya yung naging shoe ambassadress during that time. Ang dami niya. So, ang ginawa niya, hindi lang sapatos ang binibenta niya worldwide. Pag umalis siya, kasama yung jeep na saraw. May dala siyang saraw. Tapos, dala yung sapatos na Marikina, yung mga leather goods, at naging successful yun. Oo. Imagine mo naging successful yun all throughout. Ang dami ang laki ng export ng Marikina. And those days, siguro ang nakukuha ng local government ng Marikina sa revenue is around 70% came from shoe industry. And then the other 30 is sa mga factory. Kasi marami din factory sa Marikina. Kasi before, ang Marikina, parang makikita mo, para siyang isang industrialized municipality. Yung time na yan. Meron dito tayong Squibman, si Fortune, si Goya. Marami dito mga... Sa may parang time fortune nila sir. Yung Utex. Isa yun sa mga unang factory ng gawa ng mga tela at saka sinulid. Di Manila Bay, andyan pa rin. Diba? So, kaya nga nung time na yon, ang Marikina, maraming mga nag-migrate dito, mga from provinces going sa Marikina para gumawa ng sapatos. Ang kagandahan kasi sa Marikina, sa sapatos, paggawa ng sapatos, hindi mo kailangan ng tinatawag na maging professional ka kahit di ka nag-aral. Ang pinag-uusapan dito yung skills. Na? So, yon. Pero, siyempre, may hangganan. Siyempre, yung competition, nag-aaral yung mga yan. Halimbawa, sa tulad niyan, basta yung mga marketing yan, no? Halimbawa, ano yung inumin, merong inihalong something na konti. Pero konting-konti lang yun. Pero yun yung ina-highlights nila. Omega, yung parang ganon, no? May mga ganyang strategy para masabi na yun ang bago. Ganon din sa paggawa ng sapatos, no? Habang tumatagal, nag-i-innovate siya, dadagdagan mga materials and components, ina-add-on mo yun yung ina-highlights mo para mai-market mo na maganda yung produkto mo. So, ganon ang nangyari, no? So, hanggang sa dumating yung time na ang Marikina hindi siya gaanong nag-innovate hanggang sa dumating na pag-iwanan. Pero before, dito ginagawa ang Adidas, lahat ng top brand dito ginagawa. Nasa Marikina. Yung sir, may nabanggit po yung show, parang show owner po na natanong namin yun sir. Parang nung panahon daw po ni Fidel Ramos na wala daw po yung Marikina industry, yung show in Marikina. Hindi, sabi lang nila yun kasi gut yun di ba? Gut, ano yun, yun yung pumirma tayo sa kasunduan doon sa gut na yon na parang tagulan. Pag bibili ka sa kanila, walang tarif. Pag sa walang tarif. Ang nanalo doon yung mayayaman kasi tayo import ng import di sila nagbabayad ng tax, di ba? Tayo tayo makapag-export kasi wala tayong export. Pero kung nag-export tayo, parehas lang yon. Ngayon, ewan ko pero tingin ko ang na-neglect ng mga may-ari ng gawaan, yung kanilang tinatawag na plano. Yung sabi nga walang long-term plan. Kasi binanggit ko kanina, maraming mga may-ari ng gawaan na yung kahit ayaw nila magpalit ng mga machine and equipments dahil tumatakbo pa. Pero yung efficiency nun, hindi nakatulad ng bago. Di ba? Di ba ang tao kahit halimbawa, bata ka pa, syempre, yung efficient mo, mas malaki. Diba? Pero pag tumatanda ka, nagde-deteriorate ka na, babawasan ang efficiency. Saka mas maganda sana sir kung mas mabilis na kapag produce yung Yes. mga manufacturer. Alam nyo ba sa ibang bansa, kapag ang sewing machine tumagal ng 5 years, Wala.
Kasi ang efficiency rate noon nasa around 30 to 50 na lang. Wala na yung 50%. So sa 10 magagawa niyo, 5 na lang. Oh. Pero pag nagpalit sila, ibig sabihin na-maximize nila yung gamit. Kasi tumatakbo yung machine ng 24/7. Kasi 3 shift sila eh. Yun naman yun. Parang halimbawa, bili ka ng sapatos, yung mga branded, mga rubber shoes. Ang minimum lifespan yan is around 6 months. Minimum lifespan. Pero bakit tumatagal ng 2 years, 3 years? Kasi hindi mo naman siya isinusuot 24/7. Yung 6 months, 24/7 mo yung susuot. Eh hindi mo na susuot, di ba? Ilang oras lang. Diba? Di ba? Yung 24/7 yon continuous flexing, di ba? Mga ganon. Pero ngayon, sir, may plan po ba yung government or LGU na i-export yung Marikina shoes? Hindi ko malaman kung sino dapat ang mag-initiate. Kasi halimbawa, halimbawa sa LGU kami, kung meron mang sanang gusto mag-export, ang LGU naman, ang government naman, nakahanda naman laging tumulong yan. Bali dapat, sir, mga galing po sa mga sapatos. Yes, kasi sila kasi yung gumagawa eh. Hindi mo pwedeng pilitin yung mga tao na mag-export kayo hanggat di sila ready. Unlike before, yung panahon ni Munding de Guzman, nung nag-export ang Marikina, meron yung initiative ng national government na meron silang binibigyan ng mga incentives. Halimbawa, kung gusto nating mag-export at yun ang request ng mga manufacturer, ang gagawin ng national government, mag-i-invite tayo ng mga international dealership ng mga machine, equipments, and materials. Pupunta dito. Tapos titingnan nyo ng mga local manufacturer natin kung ano yung needs o ano yung required nila. So, si national government naman susuportahan kung ano yung gustong bilhin. Sila yung nagpe-finance, sir. Siyempre, ang national government. So, hindi pwedeng mag-initiate ang national government without any informing the manufacturer. Sila kasi yung beneficiaries, eh. Sa tingin niyo po ba, sir, sa ngayon, wala pang initiative yung mga sapateros or parang wala Dapat, kasi yung mga association, sila yung magbibigay ng recommendation or suggestion na itong gusto namin. Pero sa ngayon, sir, wala pa sila. Wala akong Wala nabalita. wala. Pero sana, sir, ng magandang opportunity para Kasi parang halimbawa yung mga nasa ibang sektor ng industry, halimbawa yung mga metal industry, naglalabi yan sa mga national government. Naglalabi sila na ito yung kailangan namin, tulungan kami. Ngayon, ito yung magiging benefits yan sa bansa natin at saka sa mga magagawa natin. So kasi pinag-aaralan yun eh. Yung tinatawag na return of investment. Although binabayaran din naman yan ng mga manufacturer, pero hindi naman bigla. Ang kailangan lang ng mga investor natin o yung mga negosyante, masuportahan sila para mas makamili ng mga machine and equipments na hindi sa bulsa na naman gagaling, kundi tutulungan sila ng government. Pero babayaran din naman nila yon. Parang installments. Yan, oo. Ganun naman lagi. Actually, ang DOST merong ganung klaseng program. Yung tinatawag na set-up program. Initially, nagpapa-loan sila ng siguro mga 2 million para sa mga SME natin. So, ang ginagawa nila, payable actually before 3.5. Ngayon, ginawa nila 4 years na. At zero interest. Tsaka, sir, maganda po kasi nun, parang after mag-branch out na, magkaka-opportunity para sa mga tao, magkakatrabaho po, tapos yung kukuha ng materyales. Kasi ang kailangan lang kasi natin is yung yung maging professionalize yung industry. Kasi ang nakita ko sa Marikina, sa shoe industry, ganito ang nangyayari. Halimbawa, yung business na yon galing sa magulang. Yung magulang gusto may pamana sa anak. Pero ang mga anak niya, since maganda yung takbo ng business nila, yung anak nila, pinag-aral nila sa mga prominenteng eskwelahan.
Yan, Ateneo, Lasal, UP. Okay, di nakatapos yung anak, di ba? Yung mga magulang, hindi naman nakatapos yung mga magulang eh. Nagsumikap lang yon. Kaya nagkaroon ng ganung klaseng negosyo. Ngayon, eto na. Ang gusto ng magulang, ipamana yung kanilang negosyo sa kanilang mga anak. Kasi alam nila, since professional yung anak nila, mamalis nila yung business na ipamamana sa kanila. Yun yung thinking nila. Pero siyempre, ang anak mo nag-aral sa mga prominenteng eskwelahan. Tapos kailangan yan, ang sistema ng gawa mo, professional ang approach, professional ang dating. Eh hindi. Sasabihin mo lang, hindi, talangin mo lang si Juan. Kasi siya ang kausap ko eh. Si Juan naman, since kausap niya may directly, hindi niya pakinggan yung anak. Kasi makikinig lang siya sa original na amo niya. So ngayon, paano natin gagawin yon? Paano natin maipatransfer yung ganong klaseng sistema na professionalized? Dapat, from the beginning, Ano na po siya, no? Kasali na siya sa pag-ano ng business. oo, yung business ng magulang, dapat ginawa na siya professional. Even before pa ipamana niya sa anak niya. Actually, maraming ganon, nagsasuffer siya. Pag ibinigay mo sa anak, siyempre yung anak, tatakbo niya base sa pinag-aralan niya. Iba po kasi. Diba? Ngayon, ang mangyayari, yung mga existing na mga worker, mag-ano yan, Iba yung may tawag doon eh. Iba po yung Iba yung thinking na. Oo, iba na yun. Tsaka iba po kasi sila paniniwalan talaga. Kaya, Iba yata ito parang iba doon sa pamalakad ng magulang eh. So, nakita niyo yung point, doon isimulang mag-deteriorate yun. At ayun, bigla namang namatay yung phone ko kaya naman hindi na din na-record yung huling part ng interview. But I think marami naman kayong makukuhang information dyan although naputol yung video sa interview. Hindi na din ako nakapag-video ng maayos kasi sobrang pagod na din talaga at yun nga, nalobat na rin yung phone natin. I hope ay nagustuhan nyo yung ating video ngayon. Sorry medyo natagal na lang tayo mag-upload because sobrang busy ko lang talaga. But please bear with me, mag-upload tayo soon ng mga iba pa nating mga videos. And thank you so much nga pala dun sa mga nag-participate sa ating quiz last time, kung saan ay nanalo po sila ng tig 100 pesos. Pasensya na kayo kung ganun lamang yung binigay ko kasi hindi pa naman po kumikita yung ating channel. But I hope napasaya ko kayo kahit pamasahin nyo lang naman talaga yon. Kaya kung gusto nyo din manalo sa mga susunod ko pang pa-quiz ay wag na wag kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share nyo na din itong ating video. Syempre para, 'di ba, malaman din ng inyong mga kaibigan at ma-share nyo din sa kanila itong mga information na nandito. So I think yun lang naman. Once again, I'm Sir Albert. Mabuhay sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Bye-bye.